Unang-una sir talaga, sobrang importante po ng time management sir. Hindi lang po sa pagre-review sir, pati sa work sir. Kasi lalo kung busy po yung kailangan mo po magkaroon ng time management sir. Then it follows na yun sir. Kapag po na-manage mo na yung time mo, mapaprioritize mo po yung mga kailangan niyo pong gawin sir. And then sir, sobrang happy po ako dun sa journey ko sir. Kasi sir, nami-miss ko nga sir mag-review sir. Alam mo yung in between sir, nakaka-miss. May routine ka na kasi sir. So may routine ka na 5 a.m. tapos 1 p.m. or 12 p.m. na uupo ka dun sa chair mo tapos makikinig ka sir. So parang naging ano na siya sir. Routine na parang hinahanap-hanap na ng katawan mo sir. So parang yun po yung isa sa mga na-appreciate ko po dun sa journey ko sir. At saka kailangan po din po talaga magtiwala sa sarili sir. Let's welcome si Sir Glenn Paul Tupal, BSN. Wala po. SN. Wala po. Hello, Sir Glenn. Kamusta na ang pinakabagong USRN ba? Canadian or Australian? USRN po sir. USRN. Okay, so kamusta na yung pinaka-newest USRN in town? How are you after passing the exam? Sobrang happy sir kasi po lahat po nung naging sacrifices and hardship po maganda po yung result po sir. Okay. Ayan. Sige. So, we'll talk more, Sir Glenn, about those things, no, as we go along with our Hope Talk naman. So, of course, before we move on to other things, we'd like to know you a little bit better, no? If there's anything personal and professional that you can share to your classmates naman. Sir, cycle 11 po ako. I think nag-start po yung cycle 11 ng August po na 2023. So, nag-join po ako, pero hindi pa po ako nagpa-process. Parang paayos pa lang po ako ng process nun. So, ang ginawa ko pong option, sir, para hindi po ako masyadong ma-pressure, sir. Nag-ano na po ako, nag-start na po ako mag-review. Pero parang inabot po ako ng halos 6 months din po ata yung waiting time po dun sa pag-process po ng paper. So, kinontak ko po una po yung IPAS po, yung IPAS processing po, sir. After po nun, nag-send na po ako ng mga kailangan po na mga papers. Nandito po kasi ako sa UK, sir. So, yung iba pong mga papers ko, katulad po dun sa school, pinapasuyo ko po sa parents ko para sila po yung mag-ayos. And then, sir, habang naghihintay po ng mga papers saka yung pag-process po, sir, nag-start po ako ng review na, sir. Para po, marami po akong time, may ample time po para po makapag-review. Kasi, sir, medyo kailangan, parang feeling ko kasi, sir, mas kailangan ko po ng time, mga concepts, sir. So, bali nakapag 3 cycles din po ata ako, sir. Cycle 11 hanggang cycle 13, sir. Sobrang ang ginawa ko po yung cycle 11 and 12, sir. Total, nag-focus lang po ako sa concept, sir. As in, puro concepts lang po siya. Para guided po ako dun sa magiging strategy ko, sir, pag nag-answer na po ng mga Q-bang, sir. So, ganun po yung ginawa ko pong strategy, sir. I see. Nasa UK ka, Sir Glenn? Gano'n ka nakatagal sa, ano, sir, sa UK? 4 years po, sir. Okay, 4 years. Interesting, no? I mean, of course, no, we have a lot of students din na nasa UK. Coach Geno is back in the UK. Actually, nasa UK siya ulit ngayon. And Apo. is there in, I don't know if you were able to encounter Coach Geno is in London and UK. Ayan. So, interesting, no? Of course, no, UK is one of the destinations ng ating kapwa nurses ngayon kasi, of course, the demand for nurses and so high then. So, what made you decide to process or like go through your NCLEX mo despite na nasa UK ka na ngayon, Sir Glenn? Ang story po nun kasi, sir, habang nag-work po ako dito sa UK, sir, meron po akong colleague na naging girlfriend ko po. Tapos po, ang plan na po talaga niya is mag-US na po talaga. So, nag-ano po na muna siya, detour muna daw po sa UK. And then, nung umalis na po siya, so, LDR na kami, sir. So, ayoko naman, sir, na mag-LDR kami. So, i-follow ko po siya. So, yun po yung, doon po ako nag-decide na mag-take na po ng NCLEX para to be with her po. Interesting, no? So guided by ano Apa. pala ito? Guided by love itong NCLEX mo. Other than your girlfriend, are there any other possible reasons kung bakit ka nag I mean, siguro mga ano, other contributory factors naman doon sa naging decision mo aside of course no from being with your girlfriend in the US. Aside from sa aking fiancé po, sir, gusto ko rin po parang mas mag-improve pa, sir. Kasi po, US po is known po talaga sa top tier po na sa nursing industry po. So, parang ito na po yung chance ko na parang mas maangat ko po yung sarili ko, sir. Primary, sir, yung sa fiancé ko po. And then, parang yun na rin po yung nagpa-decide po sa akin na parang
give a go po na pumunta po sa US, sir, para mas ma-experience pa po yung mas advanced po na nursing practice, sir. That's true, no? So Glennie, no, just to give other nurses right now, no, just to give them a little bit of perspective of how it is to be working as a nurse in the UK, no. So for example, just the past few years of your experience there in UK. So how can you describe yung buhay mo nitong 4 na taon na nasa UK ka as a nurse there? Sir, dumating ako ng UK, sir. Came here February 2020, sir. Bago po siya mag-COVID. So, pagdating ko po dito, medyo mild pa, sir, kasi pa-start pa lang yung pandemic, sir. So, makakalabas ka pa, sir. So, parang enjoy mo pa siya, sir, kasi bagong lugar siya, di ba, sir? Malamig, ganyan. Yung mga lugar medyo para makikita mo sa movie, sir. Isang buwan po ata yung nakalipas, sir, parang 3 weeks po. Doon na po nag-start yung lockdown dito po sa UK. O parang buong mundo po ata, pandemic po. So, doon po sobrang hirap, sir. Nagkataon po na limited po yung mga transportation papapunta po doon sa hospital. And then po, limited po yung mga training na kailangan po kasing, bago po kasi dumating dito sa UK, bago pa po maging registered, mag-take pa po ng OSCE. So, kailangan po umatin po ng mga trainings. Kaso po, naging limited po yun kasi dahil po sa COVID, dahil po sa pandemic. So, naging limited po yung trainings po muna, pati yung mga kailangan pong gawin. Bali po, sir, umabot po ng 9 months bago po ako nakapag-OSCE, sir. So, medyo natagalan siya, sir. Medyo natagalan po ako bago maging registered po dito sa UK, sir. So madaming pinagdaanan, sir, kasi unang-una, sir, bago po yung environment ko po, sir, sa meron naman po akong experience sa Philippines, sir. Po, medical surgical po. So, mga 2 years sa Laguna po, sa Santa Rosa, Laguna po, sir. Pero iba pa rin, sir, kapag yung ano na po, yung bago na po yung environment nyo, sir. Tapos unang-una, sir, yung language, sir. Medyo, nasa bandang northwest po kasi ako, sir. Medyo iba po yung accent nila. Medyo, parang parehas lang naman po ng, ano, ng ibang accent, pero mas may konting hirap lang po sa pag-intindi. Pero medyo sanay na po ngayon, sir. Medyo, yun po yung naging challenges ko po, sir. Communication, sir. Pati po yung mga, may mga restriction po, sir, kasi nag-a-adjust pa lang po yung mga tao, buong mundo po dun sa paano po yung pag-handle nila ng COVID, sir. So, doon po medyo mahirap. Struggling po sa pag-adjustment po, sir. And then, sir, lumipas naman po yung mga panahon, sir. Medyo nakakapag-adjust naman, sir. May mga naging problems sa in-between kasi po yung father ko po na namatay, sir, in-between po nung Delta, parang Delta po yun yung time na yung Delta virus po siya. So, ayun, sir, medyo ano lang po, sad lang po ng mga time na yun. Pero kung nag-move forward naman po, sir. And then, ayun po, dumating na po yung chance na ma-meet ko po yung fiancé ko, sir. Tapos doon na po siya. Doon na po nag-work po yung mga bagay-bagay, sir. Nung nakalis na po siya ng UK, nung nakapagpunta na po na siya ng US, siguro po mga 2020, doon na po talaga nakapag-decide na i-propose ko po yung US dream, sir. I mean, you lost a loved one and at least may pumasok naman na another loved one and here you are, no? Malaking influence ni fiancé mo dito sa naging trajectory ng career mo, no? Kasi like right now, definitely, no? It's like you're just waiting for everything to get okay, no? Especially yung retrogression and stuff and definitely Yes po, sooner or sir. later, no, you'll be reunited with your fiancé. Yes, sir. Okay. Can't wait, sir. Of course, retrogression is happening right now, but I mean, we'll get there, no? We'll get there. Yes, sir. Ano lang yan, Tiwala lang, sir. it's just temporary. For those who are watching us na naipit ng retrogression, even me, I was also caught in between retrogression, but konting patience lang, we'll get there, no? Huwag kayong panghinaan ng loob. Konting delay lang Yes, yan. Sige, Sir Glenn, no? So, eto na. No, you already decided with your NCLEX, no, na mag-proceed ka na. So, during the contemplation process mo nung NCLEX mo, so what were the things na kinoconsider mo noon? Okay, am I going to take the NCLEX ba or hindi? Or like, Pumasok po yun sa isip ko yun, sir, kasi nung mga time na po yun na ina-advise po ko ng fiancé ko po na mag-take ka ng NCLEX para po makapunta rin ng US. Kasi, sir, medyo ano na po parang medyo stable na rin po dito, sir. Meron na po ako mga kaibigan, may family na rin po yung mga colleagues po dito. And then, kahit pa paano, sir, may ipon naman, sir. Nakakapunta man naman po sa mga gustong puntahan, sir. Kaya parang dumating din sa isip ko, sir, na kung itutuloy ko rin ba. Pero ayaw ko po kasing magkahiwalay kami talaga nung aking labidabs po. So, pinag-isipan ko po talaga. Kailangan po talaga, sir, mag-sacrifice, sir. Yun po talaga yung naisip ko. Kailangan po mag-sacrifice para sa mga bagay po na mahalaga sa isa. Kasi, sir, parang natapos na po ako dun sa journey ko na katulad, sir, nang tapos na akong mag-CBT, English test, isa pa yun sa mga, sir, alam mo yun, sir, na mga talagang kailangan mo prioritize. So, parang isipin ko, ito na naman ako, sir. Parang, ito na naman. Pero kailangan mo mag-sacrifice, sir. Parang katulad sa pag-take ng NCLEX, sir. Kailangan mo mag-sacrifice ng time,
sa friends mo po, sir. Minsan sa family, pati sa ano rin, sir, sa work din po kasi kailangan nyo po mag-balance. While working, sir, I would say, sir, mag-focus more sa sa review kasi, sir, di naman biro po yung mga fee na kailangan pong bayaran sa pag-take po, yung process, yung ano po, yung mga kailangan pong gamitin na katulad po sa Qbank, sir. Ayun po. Kaya pa parang kailangan mo po talagang mag-decide na maigi. And then, yun nga po, katulad nga, sir. Konting sacrifice lang, sir, para po sa greater good po. Grabe, no? Those were deep thoughts, no? Nakakatawa, no? I mean, you really have a broader perspective, kumbaga, with this kind of things, no? Kasi that's really true, no? Kasi preparing for this kind of examination, it will really test a lot of things, no, sa pagkatao mo, no. It will really test your patience, it will test yung endurance mo, it will test yung mga decision process na gagawin mo, it will test yung definitely yung regular day mo, no, kasi Yes, you have sir. to spend enough time dito sa review mo, talagang kakainin yan at magdedemand talaga ng oras yung NCLEX mo, no. So it will really Yes po, test a lot sir. of things, no. And some point is, after this journey is, you'll get really a lot of realizations na when you go back to sa journey mo. And later, sorry, no, I'm curious about those things, no, to ask you later as we go along, no. So, dito muna tayo, sir, no. So, you started with your NCLEX preparation. So, what was your typical day nung nag-aaral ka with your NCLEX? Can you share sa ano sa classmates mo? Sige po, sir. Sir, ko lang po yung ano, yung nangyari na medyo nakakatawa lang, sir. Kasi Okay. yung orientation, sir, ng Cycle 11, I think pagkakatanda ko, sir, August 12. Sakto po nun off po ako nun. Tapos sabi ko, 8 p.m. Philippine time. So, naano ko yung time. Akala ko, sir, 8 p.m. UK time. Sabi ko, ay sige, gala muna ako. Labas ako, sir. Punta ako sa town center. Gala-gala lang, sir. Para relax lang. Tapos, na-realize ko, parang iba ata yung time nung sinabi doon sa orientation. Tawa ko, nagtawa sa sarili ko. Tapos naghihintay ako ng 8 p.m. UK time. Sabi ko, ba't parang wala naman? Tapos chinek ko sir yung schedule. Ay, 8 PH time pala ako. Diyos ko, wala na. Din ako nakatin. Tapos sir, ano, nagkataon sir, nasa, ay, atinan ko na lang yung replay. Pero sa the following day, sir, may na-receive ako na email. Sir, nanalo ako ng raffle dun sa Your World po na 3 months access. Nanalo po ako, sabi ko, ay, okay lang pala, hindi ako naka-attend ng mismong orientation. Nanalo ako ng, ano, nanalo ako ng 3 months access. Sabi ko, ay, laking tipid yun. Kasi ano yun, sir, parang tinignan ko, no, yung price, parang sulit to ah. Sabi ko, okay na rin pala, hindi ako naka-attend. Kasi yun, sir, kapag po hindi po ako nakaka-attend ng class, halo po yung pag-aaral po, sir. Halong live, live, ano po, lecture plus unrecorded, sir. I would say, sir, parang 60-40, sir. Parang 60% po na recorded, then 40% po na live. So, ang ginagawa ko, sir, titignan ko po yung calendar, yung kung ano po yung topic. Pag po maatinan ko, sir, yung unang day, happy po ako nun. So, ang gusto ko po kasi mangyari, sir, maatinan ko po yung halimbawa day 1. Kung meron pong day 1 and day 2, atinan ko po yung day 1 kasi usually po yung day 1, parang yun po yung pinaka-initial po ng mga topics. Yung day 2 po, follow-up. So, may make sure ko po natinan ko po yung day 1 para po hindi po ako masyadong lutang dun sa day 2, sir. So, pero ang ginagawa ko sir, kapag di po ako naka-attend po ng live, make sure ko po talaga na panoorin mo po na muna yung day 1 para po may flow po yung pag-attend ko po. And then, pag po day off ko, ika-catch up ko po yung mga recorded po. Siguro sir, gising po ako ng mga bandang 5 a.m. po dito, sir. Kasi po, nagtitake po yung recorded lecture po ng mga 4 hours po. So, kung gising po ako ng mga 5 a.m., matatapos po yung siguro ng mga 9 or 10. Tapos magpapahinga ako, sir. Attend na po ako ng hapon po, sir. Kasi UK time po, yung lecture po na mag-start po sa Philippines, sir. Nag-start po ng 12 noon o kaya 1 p.m., sir. So, may time pa po ako mag-rest from dun sa recorded po. So, yun po yung ginagawa kong routine sir, sa tatlong cycle po. Ganun po, sir. I would say po, sir, sa una at sa pangalawang cycle po, sir. Kasi sa pangatlong cycle po, parang ilan-ilan kasi nag-focus na po ako doon sa pangatlong cycle po na, yung cycle 13 po ata, nag-focus na po ako sa Qbank, sir. Pag po may time po na mag-attend po ako ng live, siguro hindi ko na po siya natatapos kasi po, magti-take po ako ng Qbanks ng morning, magra-rush po ako ng hapon. Yun po yung naging strategy ko, sir. Oh, interesting, no? Well, magaling ka dun sa pag-manage ng time mo, no? Kasi talagang minimake sure mo na you can catch up with the recorded videos and then yung live classes din talaga, no? And it's really important, no, with dito sa time management skills na gagamitin ninyo. Kasi one of the major challenges of an adult learner doing this NCLEX review is time management. Kasi, syempre, we have to work.
no? We have bills to pay, so kailangan magtrabaho. Hindi naman pwedeng aral lang tayo ng aral. Magbabayad pa kasi kayo ng ATT ninyo. Bibili kayo ng mga question bank ninyo. Magkano din yung question bank kung sakaling gusto nyong bumili? I mean, for Apo. example, if you're going to sit for the examination abroad, you also have to spend for the hotel, plane Yes po. fare. Ang dami talagang expenses, no, na kailangang paglaanan din. So, talagang kayod, no, and talagang isasabay siya at the same time. And it's a little bit extra challenging for parents. Kasi you have to take care of your children. You have to take care of your house. I mean, you have to take care of work. Tapos mag-aaral ka pa. So, maganda itong ginawa ni Sir Glenn kasi he made it na ano, parang intentional yung nagiging takbo niya. Kasi like, he decided, okay, 5 a.m. gising ako. Then afternoon, sige, aral lang, like attend ng live classes. Kahit And medyo puyat sir sa trabaho sir. how do you manage yung, ano, yung puyat, no? And, I mean, how do you sustain yan, no? Madalas po kasi yung pinipili kong shift sir, yung mga long days sir, pang umaga sir, para po mas ma-maximize ko po yung time ko sa review. Medyo nag-struggle lang po ako ng bandang winter time sir. Sobrang depressing sir kasi yung panahon sir, lalo dito sa UK sir, yung ulan sir, parang everyday sir. Gloomy sir, mahirap po siyang ma-overcome. Nagkasakit din po ako nung time na yun sir. So, ginagawa ko sir, pag long day po ako, example, long day po ako ng 2 araw, yung off ko na po na una yon, doon po ako mag-start po ng mag-recorded po na mga videos po. And then, katulad po nung, yung hapon na po yung magla-live na po ako. And then, if may time pa, sir, pahinga lang po ng kaunti sa gabi. Parang, ang ginagawa po kasi, sir, kung meron pang time sa gabi, after po nung live class po, siguro mga 6 p.m. or 7 p.m., sir, yung susunod, sir, yung mga hindi ko pa po na catch up, sir, parang ginagawa ko sa kinakalahati ko, sir, parang 2 hours, sir. Tapos po, the following day ulit, sir, dalawa, yung remaining po na 2 hours. Ganun po yung naging cycle ko, sir, para po makapag-catch up. May mga times, sir, na pag hindi po talaga kaya, hindi ko po pinipilit, sir. Pag po hindi kaya ng katawan, sir, saka minsan kasi, sir, kahit yung katawan mo kaya, yung isip, sir, hindi kaya po. So, hindi ko po pina-force yung sarili ko, sir. Kasi parang hindi po papasok concept po sa utak, sir. Kaya ganun po. Kapag minimake sure ko po na totally well po yung ano po yung sarili ko po para po totally ma-grasp po yung mga concept at saka po totally maintindihan ko po lahat ng mga pinapanood sir sa kanila review sir. That's really nice. Ma'am Rachel, hello, good evening po. That's a Thank you really good po. ano no. Yung self-awareness really plays a huge part. Or like yung the critical decision na gagawin mo dito sa review mo kasi tulad yan no. That's really good kasi yung ginawa ni Sir Glenn na if he thinks na he cannot absorb kumbaga yung lessons no kasi considering nga galing sa work or puyat and might as well no siguro do that at some point no kung wala naman tayong masyadong hinahabol no. Of course I understand no na marami sa inyo naghahabol but if your body is telling you na okay, I think we cannot like practically attend, no, and get a grasp of what is being talked about, and I would rather have you rest na lang muna and schedule like rest muna tayo and then mag-aral after pag nakapagpahinga na. I think Also, that's Sir a Mark, it more will not be ano din kasi parang although your mind wants to do something but your body cannot be able to make it. Mahirap din yon and your brain cannot be able to absorb the information as well if hindi talaga siya well rested. Kahit anong pilit mo na gustuhin mo mang mag-aral, masasayang lang yung oras because your brain cannot be able to absorb it. You can try. Like you're very tired and you want to study compared to a well-rested mind and body, and then you can see the difference between the absorption of the information. And even better if talagang nakapag-exercise, the yeah. information can be absorbed. Well, no, speaking of exercise, no, kasi I'm doing my series of FGDs right now. And one of the things really na nag-appear dito sa mga interviews na ginagawa ko for my thesis is exercise, no? I always hear siguro like 5 out of 9 na nakausap ko with FGD is like they always mention about exercise, whether yung walking, talagang na ano ko, really, sabi ko talagang syempre, hindi yan sila nagkakausap-usap and then na-mention yung walking, yung simple walking, naglalakad-lakad. I mean, wow, sabi ko talagang nakakatulong yung simple activities na ginagawa. Sir, ginawa ko po yan sir, yung kapag pala po sir nakatapos po ng live classes tapos parang alam mo medyo napagod po sir. May malapit po kasi na park po dito. So ano lang po sir, titingin-tingin lang po ng mga magagandang tanawin sir doon sa park sir. Tapos parang sakto muni-muni lang sir. Tapos lakad-lakad lang sir. Parang sir mag-release lang ng konting ano po. Ng Yeah. konting pagod sir. Ganun po sir. Parang It clears your, nakatulong din po siya. it clears your head, no? Mga Yes simple po. walking, no?
Oh, ayan na. Pag medyo na overcrowded na yung utak ninyo with the lessons and lectures din na Sir J, o sige, lakad-lakad muna kayo. It can help. It's a practical, cost-efficient, free na activity na malaki yung impact naman dun sa well-being ninyo while reviewing for the examination. Ma'am Rachel, I don't know if you were able to hear kanina kwento ni Sir Glenn na he was able to miss out yung orientation ng 11th cycle kasi nagkamali siya sa time zone. And fortunately, isa siya sa nanalo ng UWorld nung 11th cycle orientation, pero Yes po. absent siya. Nakiri mo ba? Opo, nagamit ko po. Sobrang helpful po. Okay. Kasi ano, fun fact, no, karamihan sa mga nananalo ng ating UWorld, pumapasa agad. I don't know. Siguro may... Swerte. Kasi po nabigla po ako, may na-receive po akong email from sa inyo po, sa iPass po, na meron po akong subscription, sabi ko. Wala naman akong binili ng subscription. Sabi ko. Wala pa naman ako binibili, sabi ko. Ay, tapos nung pinanood ko po yung replay po nung nung orientation. Nakita ko po dun sa end, ay lumabas yung email ko, ay ako yan. Kaya pala meron ako. It's always a positive sign, no? Pag may mga really, no? I mean, if I can recall, halos yung mga nakausap natin, ma'am, na nandalo ng UWorld, dito sa Hope Talk, ay pumapasa agad. Oo. So, siguro may kalakip na swerte talaga tong pa-UWorld natin sa Dalawang swerte po kasi nanalo na ng New World tapos nakapasa na po ng exam. Double po. Yan. Yes. Double victory. Yung mga factors sa ganun is like, it's really just lang yun, parang pampaboost lang yan nung confidence. But at the end of the day, it's all about the hard work that you paid off dito sa sa review mo, no? Ayan, speaking of review, Sir Glenn, ayan, you were saying kanina, no, na, for example, gumigising ka na madaling araw, tapos nag-catch up ka ng live classes sa afternoon. So, aside from arranging yung daily schedules mo, no, so, what are the other things na ginawa mo to really catch up with the classes, and how did you address yung mga issues about comprehension and retention? Sir, yung yung sa aspect po na yan, sir, medyo nahirapan din po ako kasi po, dahil nga po nasasabi ko sa inyo, sir, na nag-work po ako, then nagre-review, sir. May mga time talaga, sir, na medyo nahirapan po ako i-absorb po yung mga lectures po. So, sir, ginagawa ko, sir, nagdo-double time po ako. Gamit po, sir, yung ating lecture po, yung roadmap po, yun, ma'am, nagdo-double time po ako doon. Pag po nagle-lecture ko po sila, sir, sila, ma'am, sila Sir Ryan po. After po nun, sir, nire-read ko po ulit po yung roadmap, sir, para po ma-catch up po, sir. And then, ang ginagawa ko po, sulat, sir. Nagsusulat po ako, meron po ako notebook, sir. And then, meron din po mga post po sa mga walls po sa katulad po ng mga normal values, sir. Hindi po ganun kadami po yung mga pinost ko po dun sa wall ko na parang mga kailangan ko po matandaan. More on sulat po ako, sir. Sa akin po, ganun po yung style ko po, sir. More sulat po kasi para po ewan ko kung kanino ko po narigda or kay Ma'am Rosana po ata. Pag po mas sinusulat po, mas natatandaan po, sir. So, ganun po ginawa kong strategy, sir. Kahit pa ulit-ulit po yung topic, sinusulat ko po siya ulit. Especially pag po recorded po. Pag di po clear yung concept na yun, ano ko po siya, ulitin ko lang po, i-adjust ko lang po yung time frame po nun. Ulitin ko po siya, susulat ko po siya hanggang maintindihan ko po. Ganun po yung ginawa kong style para po makapag-catch up po. Pag po kasi sa live po, mas better po talaga makinig po. So, ang style ko po nun, sa recorded po ako nagsusulat, sir. Yung sa live classes po, as in talagang magli-listen lang po ako kasi mahirap po mahabol yun kasi po siya, continuous po siya. So, sa recorded, sir, magsusulat po ako. Siguro, nakadalawang notebook din po ako, sir. Yan po, yung span po ng review, sir. Parang dalawang malaking notebook po, sir. Kahit po paulit-ulit po yun, basta kuha na po yung hindi po ako clear, sir. Sinusulat ko po siya. Tapos, ang ginagawa ko nun, sir, sinusulat ko, tapos parang i-recite ko, tapos susulat ko ulit, sir. Ganun po. Yung ganung behavior, no, it's actually one form of doing active recall. Yung una, active recall kasi can be done by doing flashcards, doing post-it, and ano pa nga ba? Of course, no, yung pag-answer ng mga practice questions. And that's really true, no? Yung notes taking while listening kasi it's an indirect form or like it's a different form of repetition. Kasi syempre, it's like yung parang yung flow ng information kasi number one, you're hearing about it. So, syempre, i-process ng brain mo yon. And then, i-interpret mo yon. And then, isusulat mo siya. So, tipong, you will go back to your memory about what you have heard from the lessons and then itatranscribe mo siya dun sa notes mo. And lastly, is babasahin mo pa yun. So, it's like, you've done 3 informal forms of repetition doon sa process ng notes taking pa lang. No? So, for those of you na nahihirapan, for example, with a particular concept,
No? Like, halimbawa, hindi mo siya naiintindihan yung ABG, yung classic na ABG. Maraming nalilito sa ABG. Try to write it down. No? Try to write it down. And then, go back to your lessons and then read it again. No? Kasi, it's also one thing that I did noon na I do a lot of notes taking. Kahit nagbabasa ako ng your word ko noon, and then with the ratio is I do my own pag-synthesize ng info. Parang sinasummarize ko yung ratio, sinusulat ko siya. And then I always made it a point. I always read what I wrote, no, before the end of it. Kasi it's really, yung sinasabi palagi ni Sir Jane, repetition is the key. That's really true. No? That's really true. Yes Kasi po. training kasi itong NCLEX natin, di ba, Sir Glenn, no? This is a Yes training. po. Hindi lang siya learning, no? Training kasi ito is like you're learning for the theory and then may application tayo with the practice questions. So training talaga siya, no? And of course, no? Pag training, repetition yon, practice makes perfect. Yeah? Yes po, You sir. need to practice really. Ayun. Did also the same thing, Sir Mark, as what Sir Glenn and you mentioned, that when I was preparing for my NCLEX, I was also taking down notes. Whatever I have read, I will take it down. Whatever what was discussed, I will take it down. Nakatatlong logbook din akong malaki, Sir Glenn, actually. And then before I'm going to sleep, whatever the lesson that I had during the day, babasahin ko yon. Babasahin ko yung lahat. So, I understand that it's kind of time consuming, very time consuming, to be Yes very po. honest, because you're going to listen to the lectures, you're going to write it down. On my end, babasahin ko pa siya. But it makes me recall things even more. Mas na-absorb siya ng brain ko if I do it that way. And recalling on my high school days as well, I still do the same thing. College, medyo tamad kasi ako sa college eh. So, hindi ako nagaganyan. But during the high school and during the preparation for the NCLEX, I did that and I find it very effective. So some of you might also try it if that works for you. But we also understand that for some students, some clients, it might not also be effective for them. But you can try if okay ba sa inyo. And if it works well on you, then you can continue that because that's how you can easily recall the information that you have studied. Try nyo lang, no? Give it a chance. Mag-work, go ahead. Kung hindi naman work, change strategy tayo. I mean, those are some of the best practices that we can also adapt, no? Kung mag-work, edi push lang natin yun. Sir Glenn, I'd like to know about challenges naman. So, of course, no? As I mentioned earlier, in preparing for or like undergoing this kind of NCLEX training, it took you like 3 cycles, no? Before you actually sat for the exam. At tagal, no? Yes, sir. 9 months po, Sa parang ganun po. Oo, doon sa 9 months na preparation mo, if you can recall, no, what were the major challenges na encounter mo nun? Siguro mga top 3 challenges na encounter mo and how did you overcome those things? First po, yung work, sir. Yun po yung nagbibigay sa atin ng money pa. Pero pinaka-challenge ko po talaga yung work, sir. Kasi medyo mabigat po kasi yung work, sir. Ako nasa isang unit po ko na mabigat yung mga patients po. Nasa stroke unit ako, sir. Sobrang hirap, sir. Kasi parang sabog yung katawan mo, sir, after duty. Pero dahil parang gusto po ng puso mo, saka ng isip mo, sir, na ilaban, sir, saka i-pursue po yung dream niyo, sir. So, kailangan mo siyang i-overcome talaga, sir. Ang pinaka-struggle ko rin, sir, kapag po nagda-night shift po ako. Kasi, sir, straight po kasi na night shift yung madalas po na meron po ako. Parang 4 straight nights po yun. Minsan, sir, yung week na yun, sir, hindi po ako nakaka-review kasi hindi po kaya, sir. Mahirap po ipasok yung study. Mahirap po siyang i-inject kasi po uwi po ako ng mga 8 a.m., sir. May mga kailangan pa pong gawin, sir. Minsan, hindi na po talaga ako naka-review. Yun po yung mga naging struggle ko, sir. Especially, sir, nagna-night shift po ako and then winter time, sir. Yun po yung sobrang hirap. Pangatlo, sir, feeling ko, sir, yung pressure lang din po sa mga tao, sir, sa paligid ko, sir. Aware naman po sila na mag-NCLEX ako, pero they kept asking po na, Glenn, kailangan ko kailangan ko magtitake. Yun po yung parang pinaka-pressure ko, sir. Kasi yung group of friends ko po kasi, yung fiancé ko po, friends din kasama ko po dito sa UK. So, parang tatanungin, kailan ka susunod? Kailan ka mag-exam? Yun yung parang pressure, sir. Everyday, sir, tatanungin ka nila, sir. So, ako, sir, ang lagi ko lang sinasabi, on process na ako. Pero sir, hindi ko sinasabi sa kanila, sir. Sa akin naman, sir, hindi ko sinabi para hindi lang po ako ma-pressure. Kasi feeling ko lang po, sir, pag po sinabi ko kasi mas kukulitin po nila ako. Uy, ano na, pasado ka ba? Parang yun po, sir. Yun yung po yung parang pinaka-struggle ko po. And then, kailangan ko kasi medyo maglaylo po ng kaunti sa ganyan po kasi, sir.
may mga, alam niyo naman po, may mga ibang tao na parang hindi ko naman po nilalahat, pero may mga tao po na parang ayaw ko po mag-succeed. So, nag-ano lang po ako, talo lang po ako. Para, yun po yung mga masasabi ko, sir, na ano, na parang mga struggle ko po, sir. Sir Glenn, question. Yung nung pumasa ka ba, sinabi mo na, nag-post ka na sa Facebook, NCLEX passer na ako. Apo, ma'am, kasi po ano po, sa London po ako nag-take, then di pa po maghihintay po ng 2 days para po dun sa quick result. Eh Yes po. di, super ano po, pagkatapos ko po kasi ng exam ko, sobrang ano po ako, ma'am. Ewan ko, parang, di ko alam kung papasa po ako, hindi, kasi sobrang hirap po talaga siya, ma'am. And then, dumating po si fiancé po from US po, so, nag-support po siya sa akin. Pero nakapag-take na po ako noon, sigala-gala lang po ako dito sa London kahit sabi ko, ay, bili-bili na lang ako ganyan para hindi ako may stress. Kasi ma'am, sobrang talaga parang akong na-anxious ako. Tapos kinasat ko nga po si Ma'am Jen. Si Ma'am Jen po na siya po yung coach ko. Sabi ko, coach, sobrang hirap ng exam. Sabi ko, hindi ko alam kung pasado ako o hindi. Pagkatapos nung nag-shutdown po kasi ng 85, hindi ko po alam kung pasado kasi ang ginawa ko po nun parang nag-pray lang po ako. Parang every question ata mo, nag-pray ako. Nagpe-pray ako every question, ma'am. Tapos, yung pagdating po ng 85, lumabas na po yung 85, pero di ko pa po binabasa yung question. Sabi ko, nag-pray po ako na if ever man po na mag-stop na po yung 85, sabi ko, sobrang thankful po ako. Pero kung hindi rin naman po, kung ano po yung ibibigay talaga. Tapos po, binasa ko na po yung question, inansweran ko po. Nagmadali nga po ako dun sa 85, ewan ko, nagmamadali ata ako dun sa 85. And then, nag-stop po siya, nag-blank na po siya. Ang coach po ni Ma'am Jen, make sure po na i-answeran po yung survey. Kasi po, yung nakwento nga po ni Ma'am Jen na meron daw po na hindi po na-answeran yung survey. So, ibig sabihin, hindi ba daw po yung tapos yung exam? Parang nagkaroon na po ng technical problem. So, yun po yung natandaan ko po nung natapos na yung exam ko. So, nag-block po siya, tapos parang blue screen lang po siya, tapos nag-take ng survey. Tapos po, click-click lang po, and then stop na po yun. Tignan na ko nga po kung meron pa bang mga follow-up. So, ayun po, natapos na, tapos lumabas po ako, tulala po ako. Tapos po, sabi ko, ano kayang resulta, sabi ko. Pero nabasa ko po yung email kasi yung office na daw po yung magpa-purchase po ng quick result, sabi ko. Ay, sige, hintayin ko na lang. And then po, nung pababa po ako, parang, dahil nga sobrang lutang po ako, meron pa po nakikisuyo na isang estudyante rin po sa baba na wala daw po siyang signal, kung pwede daw po makitext. Sabi ko, sige na nga, kuha mo na to. Sabi ko, baka swerte ko pa to. Hindi ano ko siya, ma'am, pinahiram ko siya ng phone ko kahit sabihin ko baka, minsan mahirap kasi magtiwala, ma'am, di ba po? Pag po ganyan. So, pinahiram ko po siya kasi meron daw po siyang kailangan Tapos tinanong niya, nag-take ka rin ba ng exam? Sabi ko, oo. Tapos meron daw po siyang kailangan i-contact na kaibigan. Tapos nag-toilet lang ako, ma'am. Iniwan ko sa kanya yung phone ko. Sabi ko, bahala na. Paglabas ko, binigay naman niya. Tapos yun, ma'am, naggala na. Naggala-gala na po dyan po sa center po. Parang, ang ginawa ko nga po na, magpagupit ako, ma'am. Sabi ko, kailangan mawala itong stress ko. Kumain po, ganyan. Katulad po na sinasabi nila, sir, na yung mga advice po na, nagawa niyo na po yung part niyo. So, relax na po. Pray for the best na lang po, ma'am. Ganun po yung ginawa ko po. Ayun yung sabi ni nurse ni mo, Sir Mark at Sir Glenn. Gulatin mo ang bisor mo, nag-leave ka lang. Pagbalik mo, USRN ka na. O, di ba? Yung Shout ganun out to actually, nurse ma'am, ni na mo. na ginagawa ng yung mga students natin, especially sa Middle East, no? Ay, syempre, they don't let their employers know na mag-NCLEX sila kasi baka hindi payagan mag-leave or mga ganon. So, minsan, yung sumasaglit lang, pumuntang India, kunyari nag-rest day ng 3 araw, pumunta pa lang India, nag-exam, tapos bumalik, USR. Totoo yun, no? I mean, yung peer pressure kasi is really one of the silent struggles, kumbaga, na hindi masyado yan siyang na-acknowledge, but it's happening and that can really influence yung level of confidence and at some point yung stability ng mga candidates. Kasi sometimes kasi there are people na pag nalaman nila na mag-NCLEX ka, is expected nila na papasa ka kaagad. Hindi po automatic, uy, mag-NCLEX to, pasado na to agad. Parang, mas ganun sana Apo. lahat, no? Pasado sana agad lahat. But then again, yung mga post kasi natin sa social media na pumasa na tayo sa NCLEX is just ano yan product yan ng mga silent battles kumbaga natin na hindi nila nakikita, no? Apo, sir. Of course, no, it's so nice to see na halimbawa you are commenting sa mga post ng mga kakilala natin na pumasa na, but really before they were able to achieve that point in their life na nagta-type sila or nagko-compose sila nung thoughts nila for their victory post kumbaga sa social media,
ang daming ano yan. Si Sir Glenn, inabot ng 9 na buwan. Ilang 5:00 ng umaga yung pinagdaanan yan. Opo, sir. Hindi na po sumasama sa mga ano, sir. Medyo napansin po ng mga kaibigan ko na medyo, katulad po, sir, uso kasi, sir, na after po ng shift o kaya pag po may time, mga day off po, kain sa labas, sir, lagi ako nagsasabi, sir, na, ay, sige, wala akong pera. Yun yung sinasabi ko, sir. Yun po, nilimit ko po muna po yung, yung kasama ko po yung mga friends po. As in, kailangan po talaga mag-alat po ng time sa review, saka sa Q-Bank po, sir. Yun po talaga yung parang ginawa ko po muna ng mindset po na yan po muna. At saka lilipas naman po, sir, katulad naman po ng sinasabi nila. Sacrifice lang po talaga. Darating naman din po yung time na babalik din naman po sa dating routine mo na pwede ka pumunta sa kahit saan mong gusto, gawin mo yung kahit mong gusto, pero prioritize po na yung exam, sir. Si Coach Geno ganyan. Talagang hindi siya nag-inom for quite some time. Kaya sabi niya is like talaga inantay daw niya yung moment na pumasa siya. Tapos ayun, sabi niya sir magwawalwal talaga ako. Sabi ko sige. Sabi sa kanya. It paid off naman. Kasi you really have to sacrifice some aspect of your life really. Kasi sabi ko nga, preparing for the NCLEX is really demanding. No? And well, buti na lang na-sacrifice yun ni Sir Glenn. Kaya at least sorry, he's here today, talking about his experiences naman. Ayan. Sir Glenn, let's talk about the things na, like materials na nakatulong sa iyo sa review mo. So, what do you think are the materials na nakatulong sa iyo? Ano yung ginamit mo? And paano mo sila ginamit? Sir, yung roadmap, sir, yun po talaga yung pinaka-Bible, sir. Yun po yung pinaka-the best po na tool po para sa concept, sir. Kasi kailangan po mag-imbak po ng knowledge po. Kasi even though, sir, kahit na nagpa-practice ka, kaya, sir, iba pa rin po yung meron ka pong imbak ng mga knowledge, sir, sa concept, sir. So, roadmap, sir, yun nga po katulad ng sinabi ko, sir, 2 cycle yun, sir. As in, lecture and roadmap, sir. Sulat, taking notes po. And then, sir, malaking tulong din, sir, yung, mention ko lang, sir, bago po mag-exam, sir, nag-send po kayo ata, sir, ng request yung sa anxiety management po, sir. Ayun, sir, sobrang malaking tulong yun, sir, kasi po, noong time po na parang 1 month na lang, sir, mag-exam na po ako. April po ako nag-exam, so parang May po yung schedule ng anxiety management, sir. Umattend po ako na, sir, kasi may mga time po na yun sa U-World ko po, meron po ako parang borderline po na result. So parang medyo naano po ako. Nasad po ako talaga. Sabi ko, okay naman yung mga past na practice po na sa Q-Bank, sir. Tapos meron po akong borderline which is parang 1 month na lang po prior yung exam ko. So parang sobrang na-stress ako po at saka nasad po ako. So sakto po yung anxiety management po yun, Sir Mark. Kasi po, sabi po dun sa lecture na yun, kapag po may mga ganyan na katulad po na borderline po yung nakuha kong result, parang i-forgive mo lang yung sarili mo, sir. Hindi ka naman perfect. Alam mo yan, bawi ka sa susunod. Tapos, in-apply ko po yun, sir. The following po noon, nakakuha na po ako ng high ulit po na result, sir. So, parang sobrang laking tulong siya, sir. And then, sir, yung ano ko lang din po na, hindi po ako naka-attend ng live, yung recorded lang po yung inatinan ko. Meron po yung parang time na yung, sabi niya, sir, na yung maghuhugas ng muka, yung mag-wash ng face kapag medyo stress na. Ginawa ko rin siya, sir, para lang ma-relax yung mukha. Ginawa ko siya, sir, kapag yung during sa review times ko po, kapag medyo talagang pagod na po. So, parang basa lang po ng mukha and then balik ulit po. Ganun po, sir. Sobrang laki, sir, ng anxiety management po na lecture po. Sobrang laking tulong nun, sir. Ang pinaka-natandaan ko talaga, sir, parang i-forgive mo yung sarili mo. Tapos na po yun. So, bawi ka sa susunod po. Ganun po yun. Yun po yung isa sa mga naging ginawa ko po. We always invite those exam takers or again upcoming takers for them to be able to attend anxiety management classes because we also understand the same as yours. We also have heard coming from other na mga students natin that it was really helpful. Actually, Sir Mark and I initiated this anxiety management classes because based on our personal experience as well, talagang mahirap. On the day of your examination, talagang hindi mo na alam, okay pa ba ako? Parang, ang Yes anxiety po. ko, parang lumalampas na ng ulo ko. Hindi ko na ma-manage lahat ng mga bagay-bagay, yung mga ganon. And weeks leading to that examination, talagang hindi mo alam, parang, ano Yes po. ba, may natatandaan pa ba ako? Wala na. Parang lahat ng mga pinag-aralan ko, parang nakakalimutan ko na. So, kapag na-manage naman natin yung anxiety natin, talagang it's just part of the process, it's part of the experience that we will be anxious about things. But
providing the anxiety management classes to our students is really very helpful, and we find it really very helpful for our students. Kaya patuloy namin ginagawa ito kasi alam namin na nakakatulong ito sa students namin. So we're very glad as well to hear it from you na it was helpful for you. And I would invite those students natin who are going to sit for their examination, if hindi man possible sa inyo na mag-attend ng anxiety management class on the day that we are doing it with Sir Mark, please access the recorded video of that. Kasi just like Sir Glenn, I know that it will also be helpful for you. At least makatulong kami, may makontribute kami doon sa anxiety na talagang andun lagi kapag mag-exam tayo. Yeah, that's true. And dagdag ko lang, Michelle, no? I mean, for students kasi like sa background ni Sir Glenn, no, na yung tipong longer yung preparation. And at some point kasi, no, when we talk to students, lalo yung mga malapit na mag-exam, is parang siguro dahil na rin sa experience namin, no, sa a lot of conversations na ginawa namin noon, like at some point parang masasabi namin na okay, this particular student is medyo mukhang maganda yung magiging result nito sa exam. And minsan kasi students like Glenn, they just need ano lang, minsan yung konting pep talk lang yan eh, yung kailangan nila kasi syempre Yes hindi po. maiwasan na sa sobrang tagal ng preparation minsan, I mean syempre no, it's exhausting at some point and maraming yan na pumapasok, no? I mean wala eh. Sabi ko kanina is like this NCLEX training ninyo that will really talagang itetest ito a lot of areas of yourself, no? And at some point, no, pag ganitong type of student like Sir Glenn, na ready na talaga sila doon sa technicalities ng mga bagay-bagay. Like a 15-minute talk with them, it can really change a lot of things, no? Kaya we're really thankful din really for those students na talaga nakikinig din sa mga coaches nila and How do giving you us call it, Sir Mark? Wawalisin natin yung stress ninyo. oo. Oo nga ma'am, no? Ngayon ko lang ulit na-remember yung ano. Sige, sabi natin, wawalisin lang natin yung mga ano na yan, mga konting agyo yan sa mga bagay-bagay. We always say ourselves, I mean, kausapin nyo kami. Hindi pong try us, no? Kasi kami nagsasabi sa sunod, no? Kausapin nyo kami, no? Initially, could be na wala tayong pag-uusapan, pero just try us. Meron at meron yan tayong mapapag-usapan. And pero Sir Glenn, no, going back my thoughts kanina, no. So, after undergoing this, ngayon, no, you're already enjoying, kumbaga, itong perks of being a USRN, no. So, if you're going to go back doon sa 9-month journey mo naman, what were your realizations doon sa mga pinagdaanan mo with your NCLEX? Unang-una, sir, talaga, sobrang importante po ng time management, sir. Hindi lang po sa pagre-review, sir, pati sa work, sir. Kasi lalo kung busy po yung ano, kailangan mo po magkaroon ng time management, sir. Then it follows na yun, sir. Kapag po na-manage mo na yung time mo, mapaprioritize mo po yung mga kailangan niyo pong gawin, sir. And then, sir, sobrang happy po ako dun sa journey ko, sir. Kasi, sir, namimiss ko nga, sir, mag-review, sir. Alam mo yung in-between, sir, nakaka-miss. May routine ka na kasi, sir. So may routine ka na 5 a.m. tapos 1 p.m. or 12 p.m. na uupo ka dun sa chair mo tapos makikinig ka, sir. So parang naging ano na siya, sir. Routine na parang hinahanap-hanap na ng katawan mo, sir. So parang yun po yung isa sa mga na-appreciate ko po dun sa journey ko, sir. At saka kailangan po din po talaga magtiwala sa sarili, sir. Magtiwala po kayo sa sarili niyo na i-manifest niyo po na kung ano po yung dreams niyo. Makukuha niyo po yun, sir. Ang ginawa ko, sir, ano po eh, yung sa iPad ko po, sir, nagawa po ko ng wallpaper, nilagay ko po yung pangalan ko, tas USRN, tas may specific yan, sir, nilagay ko April, para talaga yung mismong take na yun na talaga yun. Every morning, sir, itatap ko yung iPad ko, sabi ko, isang buwan akin ka na. Parang ganun, sir. Parang ganun na lang. Ganun po yung ginagawa ko. Hanggang ngayon, sir, hindi ko binabago, sir, yung wallpaper dun sa iPad ko. Sabi ko, diyan ka na forever. Yun po, sir. And then po, makinig po din sa coach po. Sobrang laki po kay Coach Jen po. Lalo na po nung malapit na po ako mag-exam, chinat ko po si Ma'am Jen na sabi ko, Ma'am Jen, parang sobrang hirap nung Q-Banks. May mga times po na parang hindi mo po alam yung mga tanong, parang alam po yun, hindi mo ma-meet po yung goal mo. Tapos yung advice po ni Coach Jen na tuloy lang po, tuloy lang. Kasama po yun sa journey mo. May failure ng kaunti. Ang mahalaga po nung mag-bounce back ka sa mga mali po. And then matuto ka. And then laban lang po. And then unang muna po, tiwala sa sarili. And then always pray to God din po every day.
pag may mga time din po, pwede rin pong kausapin niyo rin po yung family niyo po para po makapagbigay po sila ng, hindi man po nila masasabi na, uy, ito yung gawin mo. Pero yung support na po nila na mabibigay po sa inyo, malaking tulong po yun. Kasi especially po ako bilang OFW po, malaking tulong po yung pag nakakausap ko po yung mother ko po. Ayun po. Parang ano po kasi kausapin niyo po yung mother, yung si mama po. Sabi ko, mama, ang hirap ng trabaho, ang hirap din ng review. Tapos sasabihin niya, kaya mo yan. Yan po, malaking tulong po yan. And then, siyempre rin po yung aking fiancé din po na nagsusupport po. Sabi niya, kaya mo yan, unting time na lang magkakasama na tayo. Ganun po, yung po yung mga inspirations ko. You know, I mean, yung support system really played a huge part dito kay Sir Glenn, no? From the beginning until the end nung kanyang MSc journey, talagang andon talaga nakakabit yung yung support system. And of course, no, yung fiancé niya. Sir Glenn, last na lang, no? So, can we ask yung parang tipong, yung thoughts mo? I mean, for example, what is your feedback about the program? How did the program help you naman dito sa journey mo ng NCLEX mo? Sobrang malaking ano po siya, malaking tulong po siya. Program po na saktong-sakto lang po yung 3 months po. Parang sobrang pasok na po yung lecture po. In between may mga drills po siya. Hindi po siya sobrang haba, hindi po siya sobrang tagal yung 3 months po. Sobrang pasok po yun. Tapos po maganda rin po yun na yung by system po. Na halimbawa, mag-umpisa po muna sa strategies, tapos po unti-unti po yung mga iba't ibang system po. Sobrang maayos po yung program, and then yung sa Moodle po, sobrang malaking tulong po yun. And then makikita mo po kasi in advance po yung schedule. So pwede po mag-prepare po kayo na mas maaga, o kaya pwede naman po balikan niyo po yung mga hindi niyo po na-take, na hindi niyo po na medyo naintindihan, gusto niyo pong i-aral ulit. Sobrang malaking help po yun. And then especially po yung mga instructor po, sila ang mga lecturer po, sobrang laki po nun na itulong nila, yung pagbigay po nila ng information. Sobrang ano po yun, sobrang malaking tulong po yun sa lahat po ng mga lecturer po. Yung way po nila na magbigay ng lecture, ng information po, sobrang laking help po yun. Kasi po hindi lang naman po yung lecture po yung importante din, pa rin po yung the way po mag-communicate po. So, naintindihan po nila na yung situation po ng mga estudyante, yung mga nag-a-attend po ng lecture na ganito, ganyan po. So, malaking help po talaga siya. Sobrang salamat po sa IPAS po sa pag-help po sa akin, sa pag-process po. Medyo po matagal po din talaga kasi dahil nga po siguro marami rin po talagang kailangan ipasa po mga requirements po sa papers po. Pero hindi po ako nagmadali po. Talagang hinintay ko po siya. Nag-take po talaga ng 9 months. Pero kung meron po mga tao na medyo nagmamadali po ng kaunti, okay lang din naman po yun. Mas as long as po na nasa inline po kayo dun sa dreams nyo, yung inline po kayo dun sa priorities nyo po, makukuha nyo rin po, mapapasa nyo rin po yung NCLEX nyo. Oh, wow, grabe, no? What a way to wrap up this conversation, no? I mean, I'm so impressed with how Sir Glenn did yung preparation, and I think really yung high level of self-awareness niya and yung consciousness about things. And of course, no, he really kept himself doon sa mga reasons niya kung bakit siya nag-review for the exam. And here he is. So, kinakausap tayo ngayon and sharing his journey naman. Ayan. So, thank you, Sir Glenn. It was really a wonderful conversation with you. Ayan. Thank you, Sir, sir. we can give you a little bit more time to show your appreciation, like anything to anyone. Unang-una po, thank you, Lord. Thank you po sa Panginoon po sa pagbigay po ng lakas sa akin. Sa pagbigay po ng knowledge and wisdom po sa pag-review, sa pag-take po ng exam, and then sa IPAS, sa lahat po na bumubuo po ng IPAS, thank you po. Sa family ko po, sa pagbigay po ng support. Unlimited support po yung na-receive ko po sa family ko, and then sa aking fiancé, and then sa mga kaibigan ko rin po, kahit na ini-stress po nila ako kailan po ako mag-i-exam. Yan po, maraming salamat po sa lahat po. Ayan. So, syempre, Sir Glenn, may pa-diploma kami naman. So, ayan. So, Sir Glenn, please accept this simple certificate from us. So, parang diploma ito from the Academy. So, we're presenting this to you. This is a proof that you are a safe nurse based on the American Standards of Nursing. So, this is signed by me and Sir Jay. Ayan. So, this is, I pass processing made easy for you.